Okay, suguta. Maayong buntag na tong tanan. Sumagaw ng pasigada mong suga. Sugulan ka daw. English. Okay, mayong buntag o happy Sabbath sa atong tanan. Atong topic nga atong paghisgutan karon, ang kamatayon sa Bisaya mao ang atong kaluwasan. Unsa man ang English, bro? The death of our Messiah is our salvation. Ato ni siyang mahisgutan mga igsoon, ating tatalakayin dahil po sa kung tutusin hindi na dapat dahil halos lahat ng tao, Pilipino, dito sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, ay naniniwala na ang pagkamatay o ang kamatayan ng ating Bisaya ay ang kaligtasan para sa lahat. Pero, ako po ay na ano ba, sa narinig kong mga katuruan sa panahon natin na mayroon pong tagapagturo, mga ngaral, grupo na nandito po sa ating bayan, sa ating bansa, na nagtuturo na libadura daw ang katuruan na ang Misaya ay namatay para sa ating kasalanan. Kaya, nung narinig ko po, parang sabi ko, grabe na ang ano ba, sobra na ang iyang ano, kung sa Bisaya pa, sobra na ang iyang kahungog na gibuhat mga igsoon, pero agig concern sa atong mga kaigsoonang mga Pilipino nga nailad itaon kay nagpailad man sad, wa man magtuon, wa magbasa sa kasulatan, nagbasa siguro pero asa ka gisab gibutang ag pagpanabot. Mga igsoon ato ni karon nga hisgutan kay doon na may aligasyon nga kana kuno nga mga pagtulunan, ang mga katuroang iyan ay libadura at pag sinabing libadura, gawa ng tao, inilagay lang sa Biblia. So, at sabi pa niya, hindi naman daw sinabi ng Misaya na anak, sinabi ng Elohim, anak, pumunta ka ron. Magpakamatay ka para matubos ang mga may kasalanan. Talaga namang wala namang ganong sinasabi. Pero mayroon po mga mababasa na kailangan po unawain. At kung ating unawain, yun na nga ang nangyayari. Pinapairal kasi yung pagka-pilosopo na wala sa lugar at namanipula yung mga tao. Kahit po kung titingnan sa kapasidad, wala tayong panama, dahil wala man tayong pinag-aralan, bro. Pero kung sa Biblia natin titingnan, kahit yung mga simpleng pag-iisip at simpleng mga mag-aanalisa, eh talagang kamalungkutan po ang katuroang lumalabas na ang pagkamatay ng Misaya ay hindi daw nasusulat or hindi ang purpose ay para maligtas ang sangkatawan. Dahil mayroon po siyang mga ilan-ilang bersikulong binasa na yun ang sinasabi niya na ano daw, hindi totoo. Yung sinasabing John 3:16 na most memory verse ng mga tao, sinabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi pa niya, kalukuhan! Anong kalukuhan? Kalukuhan sa inyo, mga bugutok. Karon Migson at mga kapatid, simulan po natin na tingnan ang prophecy. Dahil po daw, hindi man daw nakasulat sa kasulatan ang pagkamatay ng Misaya para sa kaligtasan. Now, tingnan po natin mga kapatid, ang propesya ni Isaias, may mga ilang chapter lang po. Kung tutusin, lahat po ng kasulatan ay tumutukoy o tumutumbok sa pagkatao o sa
buhay ng Misaya nung siya'y naparito? Halos lahat. Kaya, kuha na po tayo ng mga iilang chapter. Unahin natin ang Isaiah chapter 9. Buong chapter, bro. Alban. Tagalog. Isaiah chapter 9 verse 1 to 21. Ito ang sabi. Ngunit, napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at lupain ng Niftali. Ngunit, sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali tulad sa midyan ng iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Elohim, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nagsalita ang Panginoon laban kay Jacob Yan na muna. sa kaharian ng Israel. Okay. Yan muna tayo ha. Okay. Sa ating nababasa, mayroon pong mga identity na napakita po doon. Kung ating titingnan, ang tinutukoy po sa Isaiah chapter 9 ay ang Misaya. Siguro, hindi na mahirap unawain dahil madaling maunawaan na ang Misaya nga ang tinutumbok sa Isaiah chapter 9. At katunayan nga, mababasa natin ang ilang salita dyan sa Isaiah na binanggit dito sa Mateo nung ang Misaya ay naparito. Pakibasa, Bro Alban. Sa Matthew chapter 4, simulan mo sa verse 12 hanggang 16. Matthew chapter 4 verse 12 to 16. Nang mabalitaan ni Yahushua na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulon at Niftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulon at lupain ng Niftali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Okay? Kung titingnan natin, ito yung confirmation na ang tao na tinutukoy sa Isaiah chapter 9 ay si Misaya. Dahil dito sa verse 12 ng chapter 4 ng Mateo ay kung ano ang nakasulat doon sa chapter 9 ay nakasulat dito na mangyayari sa Galilea at si Misaya ang pinatutungkulan na magsasagawa sa pagpapalaya doon sa mga taong matagal na sa kadiliman. At itong sinasabing pagpapalaya na matagal na kadiliman, siya diyang binaluktot ng mga ngaral na ang pagpapalaya daw nito hindi yung pagpakamatay. Sabi,
Ang Misaya, nakakapagpatawad na ng kasalanan at hindi siya kailangang magpakamatay para sa kapatawaran ng kasalanan. Baga, pwede sabihin ng Misaya, pinatawad na kita, pinatawad na kita, pinatawad na kita. Murag, kanang style, kanang kinindir ba? Dikir kay utok. Di taangay magpalingla mga igsuon o sa akong nadungog ang maong pagtulunan nabalaka ko pag-ayo sa mga kaigsuonan nato nga atong nakauban sa una diri sa Cebu. Mensahe ni nako para sa mga taga Cebu nga matan-aw nga mga dating kauban nato. Maluoy mo inyong kalab. Dili ni ako pag panaot kundi naluoy ko sa posible ninyong padulngan. Mata in taon mo. Nagbuka yung mata pero tulog mo. Maluoy mo sa inyong unyang dangatan ug sa inyong mga anak. Liman kana nga iyang giingon, wala mo ari ang Misaya para makamatay sa kasalanan. Niari siya, literal nga iyang klimon ang Israel gikan sa mga Romano iyang harian. Grabe kanabaw ang panguna-una kanang wala nakasabot sa iyang gisurte. Nya mong ako may suon, dili man siguro nako ma-elaborate og insakto. Pero mensahe lang sa mga taga Cebu. Maluoy mo ninyo. Kung inyong ipadayon, muingon ko ninyo, wa agad mo'y tsatsas kaluwasan. Nga naman, way laing paagi ang tao maluwas. Mutuo sa dugo. Hindi ula para sa atong kalapasan. Mingon mo ng hukom ko, daghang mabasa. Wa ko ng hukom. Nabasa ko na. Kung imong isalikway ang kamatayon sa Misaya, tungod og alang sa pagluwas sa imong kaugalingon ug sa tanang katawhan. Ngit-ngit pas alikitran mong padulngan. Makapasagbuyo kayo ba ang mga pagtulunan nga nalipay unta ta kay nagtudlo og tura. Masaya po ako kahit nagkaganon po ang sitwasyon na kahit mayroong division ba, mayroon tayong mga pagkakaiba, pero masaya ako na sumusunod sa Torah dahil nangyayari. Pero sa ngayon po, ang leader po ninyo, dahil sa kayo po ay nabula, na siya ay may direct communication sa Elohim, kahit anong sitas ng Biblia at sabihin niyang mali ito, pinaniwalaan nyo naman. Sinabing, ang John 3:16 ay malaking sinungalingan. Walang maniniwala sa ganun, hindi totoo. Naniniwala naman kayo. Kahit anong bunot ng leader ninyo na bersikulo, kung sabihin niya hindi totoo, hindi kayo naniniwala, dahil na mind condition kayo na siya ay may direct communication. Kung nakakita pa lang mo niya, ang iyang gikaon o ang imong gikaon, parehas ra. Kung mag-CR siya, mag-CR po ka. Walay kalainan. Buot na kung ipasabot, ang pakigrelasyon sa Elohim, mahimo sa tanang tao, pinasikat sa iyang pagkamatinunano. Pangilad na mga igsuon, pangluloko na sasabihin na ako nakakaano ko tapos nakondisyon ng mga tao na ano yan, banal na tao, may direct communication dahil nakakapag-isip ng ganyan tungkol sa mga bagay na ito na matagal nang nakatago. Ngayon, tingnan nyo, kahit saang parte sa Biblia ang sisirain niya at aalisin niya, paniniwalaan nyo na. Dahil
Kumbinsido kayo na siya ay may direct communication. Kung baliktarin natin ang sitwasyon, tingnan natin sa Biblia kung saan ang buhay niya na nakasaad na darating siya sa panahon ito. Baliktarin natin ang sitwasyon. Anong libro at sinong propeta ang nagsulat tungkol sa buhay niya na ito ang gagawin niya sa ating panahon? Mayroon akong nababasang kahalintulad niyan. Ngunit, bula ang propeta ang darating at manlilib lang. Luoy kayo mo mga igsoon, mga taga Cebu, nga mga sakop ana nga pagtulunan. Mingon mo luoy mi. Pero sa tinuod, kambo ang sobrang makaluluoy. Bisang kung siya isulti sa leader, mutuo mo. Kaya nagtuo mo nga siya pinasahi. Kung pangutan-on ta mo, asa mabasa ang iyang kinabuhi sa Biblia, sa propesya. Kung may mabasa, pero siya gayano-yano lang guba sa mga sulat sa propesya. Karon atong tanawon ang Isaiah 53. Aging pagtubag, di ni siya panaot, di ni siya ingon nga, hindi po ito paninira o anuman. Ang sa akin po, gusto ko po na kayo ay magising sa kabulastugan, sa walang kalukuhang paglalahad. Sabi, hindi daw mababasa sa kasulatan ang Misaya ay mamamatay para sa kasalanan. Ngayon, hihimayin natin. Basahin natin itong buong chapter ng Isaiah 53. Tapos, tingnan natin ang mga kaganapan dito sa New Testament na sinasabi. Kasi ang New Testament ay ang testimony na ang propesya o ang kasulatan ay totoo at matutupad. Kaya tingnan natin ang nasusulat sa Isaiah 53. Tingnan natin sa New Testament. Isa-isahin natin kung nagaganap ito at kanino ito nagaganap. Isaiah chapter 53 verse 1 to 12. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya, binabaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Elohim sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayo'y lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinapahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit naggupitan. Hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niyang maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y patatawarin.
Dahil dito siya ang aking parangalan kasama ng dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y mapatawarin. Amen. Dito mga kapatid, Isaiah 53, kahit hindi na ipaliwanag, mauunawaan kung di gyud maghinungog. Pero kung maghinungog jud mo, kamoy mihimo sa inyong kaugalingong kamatayon. Kung di mo magpatalinghog mga igsuon, mga taga Cebu, kayong mga member sa grupong yan, kung hindi kayo magkikinig sa topic na ito, na kung saan binali ang Torah, binali ang kasulatan, at nagsisinungaling ang tagapagturo na nagsasabi na hindi daw mababasa sa kasulatan na siya ay mamatay para sa ating kasalanan. Malaking kasinungalingan ang sinasabi niya. Basahin niyo po at ianalisa ang buong chapter 53 ng Isaiah. Walang ibang pinatutungkulan dyan, kundi ang Misaya. Pag hindi kayo nakikinig, kayo mismo ang gumagawa sa sarili ninyong hukom. Isa-isahin ko sa Bisaya. Pangunahing concern ko sa mga Bisaya dito sa Cebu na nakakilala natin mga kapatid. Dahil kahit paano, naging kaibigan natin at nakikilala. Kaya, huling paalala, kung kayo'y magmamatigas. Akong usa-usahon din kahuman, tanaw na to sa Book of New Testament. Kaya mauman ni siya testimonyo. Ito yung patutuo na ang kasulatan ay tunay at nagaganap. Tingnan natin kung kanino naganap ang kasulatang ito sa Isaiah 53. Bakit ninyo naisip? Bakit niya naisip na hindi totoo? Ang mga tao mitubag, sa versikulo 1 ni sa Isaiah 53, ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay gipakitaan sa Elohim sa iyang gahom? Kay kabubuton sa Elohim, nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon, ug wala siya kaambong, ug wala siya kaambong nga makabihag, ang mga mabihag kita kaniya. Kung atong una-unaon, pag-iisipan po natin mga kapatid, ang katuroang ito ay naipaliwanag ng mga Kristiyano. At hindi lahat ng nauunawaan ng mga Kristiyano ay mali. Sabihin ko sa inyo, dahil ito ang totoo, ang ating mga kapatid na Kristiyano ay hindi po yan nagbibiro sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pananampalataya sa Elohim. Biktima po sila at buong pagsisika po nilang ginawa at pinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Ngunit, ang naging mali po sa Kristiyano, sinipa po nila ang kautusan na siyang mintinan-sana sa kaligtasan na matanggap kung ating kikilalanin ang pagpapakamatay ang pagkamatay o naging pagkahandog ng Misaya para sa mga kasalanan. Yun lang ang pagkukulang ng Kristiyano. Pero kayong mga sumisibol ngayon, kayo itong mga di na lang. Atong tanawon kining bersikulo 1 o bersikulo 2 kung asa ni nahitabo. Basahon na to. Ang bersikulo 1 na fulfill ni siya sa John chapter 12 verse 37 to 38. John chapter 12 verse 37 to 38. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nananalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias.
Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Unsa man? Buot-buot ng ako Si Misaya, kung imong titingnan natin sa itaas na verse niyan, kung mag-overlap kayo sa pagbasa, si Misaya, yan ang hindi pinaniwalaan. Pero ano ang sinabi? Para matupad ang nasusulat sa kasulatan ni Propeta Isaias. At yun na nga sinasabi, yung ating binabasa. Tingnan pa natin. Itong verse 4, ito ay natutupad sa Mateo chapter 8, verse 14 to 17. Matthew chapter 8 verse 14 to 17. Pumunta si Yahawasyay sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Yahawasyay ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Yahawasyay ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang mga sasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Okay. Yan po. Iniisa-isa po natin ang kaganapan sa nasusulat sa propesya tungkol sa Misaya. Tunay na ang lahat ng nakasulat sa propesya ay nagaganap sa buhay ng Misaya. Verse 5 at 6, ito ay nagaganap at pinatutuhanan ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. Unang Pedro chapter 2 verse 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Elohim. Sapagkat nang si Yahawasyay ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Elohim ng makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa kahoy, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Elohim. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Okay. Pahiramin ko bro, may gusto akong linawin dito at ulitin ko sa pagbasa. Sabi dito sa verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Elohim na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasaan niya ang bigat ng ating kasalanan. O ano ngayon? Tanggalin na rin natin si Pedro. Kamo, gahi yung kayo mo ko. Kahit yung kayo mo ko, magmahay yun mo, nag-abot sa adlaw. Timan iya akong gisulti. Klaro naging giilad mo. Gusto kayo mo mutubag o yada. Huwag mo kahibaw ko sa meaning sa yada. Dalaygon siya. Dalaygon siya, giilad na mo. Katunto ninyo. Kaklaro ani, malinaw po mga kapatid. Sinabi ni Pedro, namatay siya para sa ating kasalanan at nasugatan siya para sa ating mga kasalanan. Kung saan naman ang tagalog na sa ninyo, mingon nasad mo, nga di ni tinuod. Madugay mga igsuon, di magtagal sa inyong pananampalataya. Mauubos ang Biblia sa kakatanggalin.
Hindi nyo namamalayan na ang buong Biblia ay papalitan na ng inyong leader. Kung may makakarinig po nito na hindi pa member ng katuruan ito, mag-ingat po kayo. Ito na yung panahon na nasusulat sa Matthew chapter 24. Sa huling mga araw, darating ang mga bulaang propeta. Bakit kayo nagpaniniwala sa mga ganyan? Walang matino na verse na binasa. Basta-basta na lang sabihin, kalokohan yan, hindi yan totoo. Ito ang totoo. Mga kapatid, ito ang katotohanan na ugali ng tao. Sa usaping material na bagay, lalo na't Pilipino, napakasigurista. Material na bagay, lalo na't lupa. Mga bagay na sa makasalibutan. Sa siguristang sigurista. Gusto pa man naman. Pero sa usaping kaligtasan, ang Pilipino napakatanga. Gipahimuslan ta mga igsuon, mga Pilipino, mga kababayan kong Pilipino. Gipahimuslan ang atong pagkamatinuon. Ano bang magkamatinuon? Pagkarelihiyoso. Tama ba po yun? Yung ating likas na pagka-mananampalataya. Pinagsamantalahan ng mga relihiyon, mga leaders. Pero anong sabi ng Hosea chapter 4 verse 6? Ang akong katawhan malaglag tungod sa kulang sa kahibalo. Mga tanawa yung tao ninyo ni. Mga igsoon, mga kapatid, hindi po ako kumukot ng verse mula sa libro ni Pablo. Kung kay Pablo, napakarami. Pero hindi po ako kumukot doon. Dahil sabihin ninyo, ay hindi kami naniniwala dyan, Rorowi. Dahil sulat yan ng son of perdition. Hindi nyo namamalayan. Pinamumunuan kayo ng son of perdition. Masuko mo, masuko. Musultikos ka matuoran. Huwag mo'y mahimo. Batoks ka matuoran. Ngunit tinuon. Yung verse 7, tingnan po natin kung saan ito nagaganap. Although, dito sa 1 Peter, ating binasa, covered na po ang buong istorya ng Isaiah 53. Kung ating i-analisa. Covered na sa ating binasang 1 Peter chapter 2, verse 21 to 25, ang buong nagaganap sa buhay ni Messiah at ang kahulugan kung kaya't siya'y naparito at nagpakamatay. Basahin natin yung Revelation chapter 5 verse 56. Pahayag chapter 5 verse 5 to 6. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Judah, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 silyo at magbukas sa kasulatang nakarulyo. Pagkatapos, nakita ko sa pagitain ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Elohim na ipinadala sa buong sanlibutan. Okay? Nakita niya, dahil ito po, ang istoryang ito, marami din nang aangkin ito. Sa itaas nito,
may pinag-uusapan dito na walang nakakabasa sa isang scroll. At nagkakandara pa po ang mga leaders, international leaders ng mga relihiyon, na umaangkin na sila daw ang nakakabasa dahil hindi yun nabasa, pero nabasa daw nila, at nung nabasa nila, gumagawa sila ng libro. Hindi malayo na mangyayari iyan sa inyo sa samahang nandito sa atin sa Pilipinas. Dahil yan ang magiging referensya niya, kaya't baguhin niya ang Biblia. Dahil sabihin niya, nabasa ko ang scroll na hindi nababasa kahit kanino. Ngunit po, ang nakakabasa po nun ay ang Misaya. Ang lion from the tribe of Judah na sabi ni John, mukhang dumaan na sa pagkamatay. Yung kordero na nakita niya na may pitong sungay. Yung sungay po kasi, lalo na sa ating mga kababayang Kristiyano, kasi pag nag-usap tayo tungkol sungay, lalo-lalo na mga Christians, pagkasungay, demonyo yan. Oy, for your information, kung ang Biblia po nagsasabing sungay, power and authority po yun. Sagulan manggunog ka ng gahom nga storya. Pagkakitag sungayan, demonyo. Saba di hoy. Hindi po kasi literal na mga kita natin? Acts chapter 8 verse 30 to 33. Acts chapter 8 verse 30 to 33. Kaya patakbong lumapit si Filipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Filipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Filipe ay inanyahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Okay? Siya ay parang tupa, parang karnero na nakatakdang patayin. Kung nakatakda, sinong nagtakda? Dahil ito ay nakot sa Book of Isaiah. Sino ang kausap ni Isaiah nang isinulat niya ito? Yan lang isipin nyo. Ang Elohim talaga, ang nagtakda upang siya'y mamatay, ay yung kasinungalingan na, hindi naman sinabi ng Elohim na pumunta ka doon, anak, upang magpakamatay ka, upang maligtas ang mga makasalanan. Huwag mo kaming lukuhin sa kabinuang nimo. Sabi mo walang mababasa. Ang dami mo nang sinagasaang bersikulo. Ang dami mo sinasagasaang propesya para maipasok mo ang sarili mo, ambisyon. Anong hindi nagpakamatay? Anong hindi pinadalang Misaya para mamatay? Patunayan mo ng malinaw na wag sa Biblia mo kukunin. Wag sa alam mo dahil mayroon kang direct revelation. Kahit sinong mga baliw na gumagala-gala sa kalye, pwedeng sabihin niya. Kinitil ang buhay. Sabi dyan. Verse 12. Yung verse 12 bro. Tingnan natin. Nagaganap ito sa sulat sa Mark chapter 15 verse 28.
Mark chapter 15 verse 28. May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. O yan. Okay, Luke chapter 22 verse 27. Luke chapter 22 verse 27. Sino ba ang higit na nakakataas, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag, ngunit ako'y kasama ninyong bilang isang naglilingkod? Okay. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung nasusulat sa Mark chapter 15:28, ang nasusulat po doon ay ang kaganapan nung ang Misaya ay namatay. Tumugma po yon sa verse 12 ng Isaiah. So, lahat po ng nasusulat doon ay nangyayari sa Misaya. Ang tanong, paano nasabi na hindi yun ang purpose ng kanyang pagpaparito? Okay? Atin pong patunayan na ang Misaya, siya ang anointed at siya yung offering para sa kasalanan. Daniel chapter 20 verse 20. Daniel chapter 9 verse 20 to 26. Daniel chapter 9 verse 20 to 26. Sinabi dito, habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Elohim, alang-alang sa banal na bundok ng aking Elohim. Ang anghel na si Gabriel, nakita ko sa aking unang pangitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pag-unawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ko na ng Elohim. Labis kanyang minamahal, naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Elohim ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Elohim. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Okay. Matapos po ang lahat, kasi atin na po itong natalakay, yung 1 year lang ang ministry ng Misaya. Ang kukunin natin punto dito, yung anointed ay papatayin para sa kasalanan. Pinili upang wakasan. I-analisa nyo po yan, mga kapatid. Upang wakasan ang kasalanan at ipapatupad ang hustisya. Okay, Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Mula noon ay ipinaalam na ni Yahushua sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Elohim. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Yahushua at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Okay?
Sahin ko dito sa ibaba, sa itaas ha. Mula nooy ipinaalam na ni Misaya sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dapat akong magtungo sa Jerusalem. Kung tingnan mo at ianalisa, mayroong nag-uutos sa kanya upang isasagawa ang nasabing propesiya o pangitain na nakita ni Daniel upang wakasan ang kasalanan ng mga Israelita maging sa lahat ng maniniwala. At itong si Pedro hindi makakatanggap na ganun ang mangyayari ng Misaya. Sabi niya, hindi mangyayari nawa sa iyo yan. Hindi siya papahintulutan na mangyayari yan. Hinarap siya ni Misaya at sinabi, umalis ka, Satanas. Pag-iisip mo ay pag-iisip ng tao. Yung pag-iisip ng leader ninyo, yun ang pag-iisip ni Pedro nung siya'y tinawag na Satanas. Ibig sabihin, na pagsalita si Pedro ng ganyan, posibleng napasukan siya ng devil spirit. Ngayon, nakapagsalita ang leader niyo ng ganyan, posible rin napasukan ng devil spirit. Ayaw man niya na mamatay ang Misaya para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, ayaw rin ng leader ninyo na maniwala kayo sa pagkamatay ng Misaya at pagkabuhos ng kanyang dugo para sa ating kasalanan. Tingnan mo, si Pedro, anong sinabi ng Misaya? Umalis ka, Satanas. Ngayon, hindi man yun yan mapapalayas dahil leader man yun yan. Umalis kayo dyan. Bahala kayo kung saan kayo magtungo. Hindi ko kayo sabihin, punta kayo rito, padagdag din kayo. Kung padagdag din kayo labad sa ayaw po kayo. Tuumog nang hanguan ko ninyo, naluoy ako. Nailad mong maayo. Ngunit, klaro may isuon kung atog yung sabtod ba? Imagine, si Pedro, kung tingnan po natin sa itaas na verse niyan, anong sinabi? Si Pedro ang nakakakilala na siya ang Misaya. Siya ang tinanong, sabi ni Pedro, ikaw tunay ang anak ng Elohim. Pero nung naano siya sa ibaba, kala siguro niya dahil tinaas siya ng Elohim at tinaas siya ng Misaya, hindi siya sasawayin. Dahil sabi niya, hindi papahintulutan na mangyari yan sa'yo. Hindi ko papahintulutan. Pero anong sabi ni Misaya? Malis ka, Satanas. Hindi pwedeng hadlagan ang plano ng Elohim upang isagawa ang plano niya para i-redeem ang buong creation. Ngayon, ganun din ang nangyayari. Ulitin ko. Ang espiritu na pumasok kay Pedro, nasa leader ninyo. Hindi nyo pwedeng paalisin yan. Leader nyo yan. Umalis kayo dyan habang may oras pa. Ay magkasuko. Huwag kayong magalit mga kapatid. Concern po ako. Tingnan nyo yung mga sumpa na sinasabi niya. Ano nangyari? Mayroon ba? Patunay yan sa kanyang kabulaanan. Okay. Tuloy po tayo. John chapter 11 verse 49 to 52. John chapter 11 verse 49 to 52. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas, na siyang pinakapunong pari noon, ay nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taon na iyon, ipinahayag niya dapat mamatay si Yahawasyai alang-alang sa kanilang bansa.
upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Elohim. Yan, 52 na yan. Okay, basahon ko sa Bisaya, ha? Ingo pa des Bisaya sa 49. Usan kanila nga ginganlag kay Pas ang pangulong pari ni atong tuiga. Miingon, way hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo ang usa ra katawo ang mamatay alang sa katawhan kay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pare ni adtong tuiga nagtagna siya nga si Misaya kinahanglang mamatay alang sa mga Hudyo o dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom sa paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak. Mag-isip kayo. Unsay gingon dire? Unsay gingon ni Kaypas? Mas maayo, mas mabuti na iisang tao ang mamamatay kaysa ang buong bansa. Ibig sabihin, at nilinaw pa dito sa nasusulat, sinabi ito ni Kaypas, hindi sa kanyang sarili, kundi sinabi niya ito bilang propesiya dahil siya ang pangulong pare sa taon na yun. Na sinabi niya, mamatay ang Misaya. Alang-alang sa Hudyo, una sa Hudyo, at sa mga anak ng Elohim na napatlaag sa tibuok kalibutan. Karon, muad ko na punta sa gingon, unsao man na bro Ruwe, paano yan? May sinabi ang Misaya. Ay, saan tingin na? Sinugo lamang ako sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Doon sa Israel, sinabi ng Misaya, sinugo lamang ako dito sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Doon sa Israel. Eh kung titingnan mo, ang kasaysayan ng Misaya, kung yan pa ang ibig sabihin, kung yan pa, bakit yung Romanong kapitan, sinabi niya sa katotohanan, sa buong bansang Israel, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking pananampalataya. Paano yun? Romano man yun. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Kung makakarating to sa inyo, mga kapatid, hindi ko hinangad na kayo pupunta rito para ako mag-leader-leader sa inyo. Sundin nyo ang salita. Yan ang leader natin. Okay. John chapter 1, verse 29. John chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Hawashai ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Elohim na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Anong sabi ni John? Huwag sa Bisaya pa. Lalo na sa mga itong mga kailan, mga kuan. Tanawa ang kordero sa Elohim. Magwagtang sa sala sa kalibutan. Kung saan mapagwagtang? Igumon? Ang tituro ng leader nila, naparito ang anak ng Elohim upang ipunin. Pero ang sabi ni John, naparito siya, ang kordero, upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan ha, sanlibutan! Tapos, baka magpalusot. Nandito na sa akin ang spirit ni John. Kaya, mali ang nasulat dyan. Ito ako, paniwalaan nyo, nasa akin ang spirit ni John. Narinig ko yan. Sinabi niya. Huwag kayong paluko sa mga ganyan. Sinabi na ng Misaya, kung may mag-angkin, huwag kayong maniwala.
Tingnan ninyo sa kasulatan. Kung naniniwala sana kayo kay Pedro o Pablo, hindi kayo sana mapapahamak. Anong sabi ni Pablo? Kung mayroong isang pupunta rito na magtuturo o magwali ba, mangaral ng iba sa amin ng ipinapangaral. Makalawang beses sinabi ni Pablo yan. Kahit anghel mula sa langit, sumpain nawa siya. Anong sabi ng leader ninyo? Mensahero. Anong ibig sabihin ng mensahero? Sa salitang Hebro, malak. Malak. Ibig sabihin, anghel. O yun na nga eh. Sumpain nawa. Sabi ni Pablo. Iba ang pinapangaral. Revelation chapter 12, verse 10 to 11. Revelation chapter 12 verse 10 to 11. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Elohim. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Hawashai ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng nanirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang naglalabi sa kanya. Okay. Kung ating titingnan po dyan, nagtagumpay. Yung mga nagtagumpay, bakit nagtatagumpay? Dahil sa dugo ng kordero. Alangan tog di kubuhos ang dugog, di patyon. Anak ragod mga Bisaya, dili may tabo nga may abot ang kadaugan sa mga unang magtotoo kung wala pa kuno ang dugo sa kordero. Ang kordero, ang Misaya to. Bisan asa nga anggol sa Biblia, kasinungalingan ang ipinapangaral ng inyong leader. Luke chapter 9, verse 28 to 29. Luke chapter 9 verse 28 to 29. Makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Hawashai sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. 29, apel. Okay. Makalipas ang halos na 8 araw, umakyat si Misaya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan, Santiago. Habang siya nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, ang kanyang kasuotan at naging biglang may nagpakitang 2 lalaki, sina Moses at Elias. Bisaya, kabasa. May kulang dira, bro. Ano daw? King James daw. And it came to pass about 8 days after these sayings, he took Peter and John and James, and he went up into a mountain to pray. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias, who appeared in glory, and spake of his disease, which he should accomplish at Jerusalem. Ato ning klarohon mga igsuon kay di na ko ni Osbon.
Kay ingon pa sa panultihon sa mga kuan, one word daw is enough. And so a wise man, kung di sobrang sa di siya one word, pero kung sa kay gayon ba nga gisulti, hala na mo, yahay ta. Human akong kuan ninyo. Okay, karya conversion mo na. Ingon pa diri sa ano? Sa 31, pila no? 29, 30, 1 hanggang tayo to 31 na bro. Tagalog. Balik ka sugod 28 hanggang 31. Mga usa ka semana human si Hawa siya'y magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, Juan ug si Santiago. Bisaya na gid no. Makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Hawa siya'y sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakasisilaw din. Sila'y nakipag-usap kay Hawa siya'y tungkol sa nalapit niyang kamatayan na maggaganap sa Jerusalem. Okay. Anong pinag-uusapan ni Elias at Moses? Ang magaganap na kamatayan niya sa Jerusalem. Ano bang simbolo nun ni Moses? Ang writings of law. Ang simbolo ni Elias, writings of prophets. Dahil ang lahat ng tinutumbok ng Torah tungkol sa mga handog ay ang pagkamatay ng Misaya para sa kasalanan. At ito ay na-prophesize ng mga propeta. Naalala niyo yung istorya tungkol kay Lazaro at sa isang mayaman? Nung nakiusap ang mayaman, papuntahin niyo sila sa sanlibutan. Dahil mayroon akong 5 kapatid na mayayaman din. Ayaw kong paparito sila at malagay sa grabing kahirapan na kinalalagyan ko ngayon. Hindi nag-grant ang kanyang request at sinabi ng Abraham, ni Amang Abraham, ando na si Moises at si Elias. Yun. Represent po yun, ando na yung Torah at ang propesya. Gayon din, kinumpirma, nagpakita si Moses at si Elias na ang lahat ng nasusulat sa Torah tungkol sa paghahandog at sa propesya na magaganap para alisin ang kasalanan ay kanilang pinag-uusapan. Yan. Paandarin nyo naman mga utak ninyo. Huwag kayong aasa-asa sa leader ninyo. Dinadala na kayo sa kadiliman. Pag mangyari, nabibitiwan nyo ang pagpapaniwala sa dugo na naibuhos para sa ating kasalanan, mawawalang saysay ang inyong pananampalataya. Tanungin ko kayo, anong aasahan nyo? Kautusan para maligtas kayo? Ganun ba? Wala pong naliligtas
sa pamamagitan sa kautusan. Gawa mo, asahan mo. Kahit pa ang Israel noon, niligtas sila muna bago binigyan ng kautusan. Ganon din sa atin ngayon. Dahil napariwara tayo, niligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa dugo ng Misaya. At binigyan tayo ng kautusan muli upang ma-maintain natin ang natanggap nating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa dugo ni Misaya na naibuhos para sa ating kasalanan. Pag bibitiwan nyo yan, bahala kayo. Walang basihan ang leader nyo. Ang tanging basihan niya, may direct communication siya sa Elohim. Kahit baliw, pwede niyang angkinin ang ganyang statement. Gusto nyo? Basahin natin na sinabi talaga ng Ama na mamamatay ang Misaya. Kasi yun man ang ano niya. May mababasa ba sa kasulatan? Ngayon, basahin ninyo. Zechariah chapter 13 verse 7. Zechariah chapter 13 verse 7. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. Okay? Ano? Propesya yan ha? Propesya. Ito yung meaning yan. Ang pastol ay ang Misaya. Ipapapatay niya. Sabihin nyo, paano mo natitiyak bro Roe na yan ang kahulugan? Basahin nyo, Matthew 26 verse 31. Kumpirmado na siya ang tinutukoy sa Zechariah 13:7. Matthew chapter 26 verse 31. Sinabi ni Yahweh Shai sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkawatak-watak ang mga tupa. Ayan! Ay jud mo palabig hinungog in taon, maluoy mo ninyo. Mabasa. Ngunit yung letra por letra, estilo yan ang mga debatidor. Kung ganyan ang estilo ninyo, para panindigan nyo ang katotohanan ninyo, mamatay kayong wala sa katotohanan. Ang sabi ni Moses noon, ang sabi ni Misaya nung siya naparito siya, kayo, nung kinumpronta siya ng mga Israelites, sabi niya, tulad, kasi pinagmamalaki ng mga Israelita. Ang pinaniwalaan namin ay ang aming maestro na si Moises. At ang aming ama, si Abraham. Sabi niya, kung mga anak pa kayo ni Abraham, mayroon sana kayong pananampalataya. Kung tunay na kayo naniniwala ni Moses, maniniwala sana kayo sa akin dahil si Moses nagsulat tungkol sa akin. John chapter 5 verse 46. John chapter 5 verse 46. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Amen. Ang sabi isulat ni Moses, ano sinusulat ni Moses? Law. Ano man ang law? Tungkol sa pag-maintain o pang hindi ka magkasala. Si Misaya, ang kanyang buhay ay inilaan para sa nasabing batas upang di tayo magkakasala. Yan. Ay jud pag hinungog lagi ang taon. O ginaot nga mga igsuon, mga taga Cebu, especially sa taga Cebu, na mga followers ani nga pagtulunan. Maluoy mo sa inyong kaugalingon o sa inyong mga anak.
kung inyong buhian ang inyong pagtuo sa dugo sa Misaya nga giula didto sa Kalbaryo aron sa kapasayloan sa ato mga sala, mawa ang tibuok ninyo nga paghago. Dili makabot ang kaluwasan nga atong gipangandoy kung dili ta motuo sa anak nga nagpakamatay tungod og alang sa atong mga sala. Prangka-prangka, dili panaot, way laing kong interes kung dili isulti ang kamatuoran. Salamat katong tanan ug maayong buntag ug hinaot nga kining maong mensahe makaabot ngadto ni sa mga tao. Akong giampo sa Elohim nga hinaot makamata ang mga kababayan nato muhunong na ug pailan. Magbasa sa Biblia, unawain ang kautosan upang hindi maloko. Walang manluloko kung walang magpaloko. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga. Happy Sabbath. Amen. Happy Sabbath po sa ating lahat.